Ako si Marga, may asawa at isang anak. Masaya naman ang buhay ko, pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko para kay Nico, ang kumpare at ninong ng anak ko. Matagal ko na siyang kilala. Kaibigan siya ng asawa kong si Greg, at simula nang bininyagan ang anak naming si Liam, mas lalo siyang naging malapit sa pamilya namin. Mabait si Nico, maalaga sa anak ko, at laging handang tumulong sa kahit anong problema. Pero sa kabila ng pagiging kumpare namin, hindi ko mapigilan ang kilig sa tuwing nariyan siya. Noong isang gabi, nag-inuman sina Greg at Nico sa bahay. Abala ako sa paghahanda ng pulutan habang nakikinig sa tawanan nilang dalawa. Matagal na silang magkaibigan, kaya natural lang na ganito sila. Pero nang pumunta ako sa sala para dalhan sila ng pagkain, nahuli ko ang mga mata ni Nico na nakatingin sa akin, hindi bilang isang kumpare, kundi parang may iba. Agad siyang umiwas ng tingin, pero ramdam ko ang tensyon. Dumaan ang mga araw, at hindi ko mapigilan ang sarili kong hanapin siya. Tuwing pupunta siya sa bahay para bisitahin si Liam, may kakaiba sa paraan ng pagsulyap niya sa akin. Sinusubukan kong iwaksi ang nararamdaman ko, may asawa ako, may anak at kumpare ko siya. Pero paano kung may nararamdaman din siya para sa akin? Isang hapon, nagpunta ako sa palengke. Sakto namang naroon din si Nico, namimili ng isda. Nagkabanggaan kami sa isang makipot na daan. Marga, mahina niyang sabi. Nico, bumilis ang tibok ng puso ko. Tahimik kaming nagkatitigan. Ramdam ko ang pag-aalinlangan niya, ang pagnanais niyang magsalita pero pigil ang sarili. Alam kong mali, bulong niya. Pero minsan, mahirap pigilan ang nararamdaman. Napalunok ako. Gusto kong sabihin sa kanya na nararamdaman ko rin iyon. Pero sa parehong pagkakataon, biglang sumagi sa isip ko ang asawa kong si Greg at ang anak naming si Liam. Huminga ako ng malalim. Euros Nico, compare kita. Alam nating pareho na hindi ito tama. Tumango siya, halatang naiintindihan ang ibig kong sabihin. Kaya siguro mas mabuting umiwas na lang ako. Masakit marinig iyon, pero alam kong iyon ang tamang gawin. Ayokong sirain ang pamilya ko, at ayokong mawala si Nico bilang mabuting kaibigan at kumpare ni Liam. Simula noon, unti-unti siyang lumayo. Hindi na siya madalas pumunta sa bahay, at kung magkasalubong man kami, panandalian lang ang aming pag-uusap. Masakit sa simula, pero alam kong iyon ang nararapat. Dumaan ang mga buwan, at natutunan kong palayain ang damdaming iyon. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipaglaban. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang paglayo upang hindi makasira ng iba. At sa huli, mas pinili kong manatili sa pamilya ko dahil sila ang tunay na tahanan ko.